At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Halina't pakinggan natin ang mabuting balita, a Sunday Gospel Reflection. Ako po si Monsignor Andres S. Valera, Cura Paroko ng Santo Niño, May Kawayan, mula sa batch 1972. Sa Ebanghelyo, sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, tatlong saksi ang ibinibigay sa atin ng pagkabuhay ng Panginoon. Si Maria Magdalena, si Simon Pedro, at ang alagad na minamahal ng Panginoon. Nang makita ni Maria ang libingang walang laman, hindi niya malaman kung ano ito. Kaya po siya'y nagpunta sa pinuno ng mga apostol, wala't di iba kundi si Simon Pedro. Ito ang nakapagtataka sapagkat sa katunayan ay lahat ay kailangan munang kumbinsihin ni Jesus na siya'y muling nabuhay. Samantalang bago ito ay sinabi na niyang siya'y mabubuhay na maguli. Kaya nga't sa mga alagad ay kailangan niyang patunayang hindi siya multo. At gayon din naman sila Maria Magdalena at ang dalawa pang Mariang nagpunta sa libingan. Ang kanilang problema ay paano maipagugulong ang bato para sila makapasok. Hindi paano gumulong ang bato para makalabas si Jesus. Ang pangalawa nang madinig ito ng alagad, sila'y nagtatakbo. Nauna si Juan sapagkat siguro siya'y mas bata kaysa kay Simon Pedro. Sumilip lang siya. Si Simon Pedro nang dumating ay dali-daling pumasok at sinabi sa ating, nakita ang libingang walang laman. Hindi po sinasabi sa atin kung anong reaksyon ni Simon Pedro. Subalit mayroong isang bagay na sinabi ang Santo Papa kamakailan. Noong Linggo ng Palaspas, maraming mga tao ang humahanga lamang kay Kristo at maging hindi nga Kristiyano. Pero walang nangyayari kasi tumitigil tayo sa paghanga lamang. Kanyang ginamit ang salitang Italiano, non per admirare. Hindi lamang tayo dapat humanga. Ang sabi niya ay, we should be amazed. At ito'y higit sa lahat, magdudulot sa atin ng lundag sa pananampalataya. At kaya nga, ang pangatlong alagad, ang alagad na minamahal ni Jesus, nang makitang nakatiklop ang sudaryo at ang panyo, ang sabi, siya'y naniwala. Ano po ang dahilan? Dahil kung ninakaw ang bangkay ni Jesus, hindi na titiklopin pa ang panyo at ang sudaryo. Pero ito'y hindi lamang ang dahilan, kundi ang alagad na ito'y minamahal din si Jesus. Para tayo maniwala, kinakailangan ang pagmamahal kay Jesus. Upang sa gayon, ang bato rin na nakatakip sa ating puso ay mabuksan, nang ang liwanag ng muling pagkabuhay ay makapasok sa kasulok-sulukang bahagi ng madilim nating buhay. Ngayong panahong ito, na tila baga tayo'y nababalot ng dilim ng COVID-19, ang Pasko ng pagkabuhay ang dapat magbigay sa atin ng pag-asa. Sinasabi ni Papa Francisco ang ganito, huwag nating hayaan na ang maging huling salita ay ang kadiliman at ang kamatayan, kundi manalig tayo na si Kristo'y muling nabuhay at kung naibaon man natin at nailibing sa ating puso ang pag-asa, kung tayo'y mananalig, mabubuhay ang lahat. At ang pananalig na ito ang magbibigay sa atin ng lakas na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa ano pa mang bagay dito sa daigdig. Na si Kristo ay lumabas mula sa libingan upang bigyan tayong lahat ng buhay. Na hindi talunan ng lahat. All is not lost with God, kundi bagkus ang lahat ay tagumpay ng muling pagkabuhay. Kaya nga sinasabi na tayong mga Kristiyano
ay sambayanan ng muling pagkabuhay. We are Easter people. Pero ito po'y mangyayari lang kung tayo'y mababago ng ating pananalig na si Kristo'y muling nabuhay. Kung makikita sa ating lahat na si Kristo nga ay buhay na buhay at hindi papatay-patay. Kung papatay-patay ang ating pananampalataya, na ang batoy ng ating puso na tila baga natatakpan ay naigulong na, at kung tayo'y tumanggap ng liwanag ng pagkabuhay, maibahagi din natin ang pagkabuhay na ito sa iba. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, tayo rin ay saksi sa pagkabuhay ni Kristo. Huwag lamang tayong magtanong, huwag lamang tayong humanga, kundi tayo'y manalig. Upang sa gayon, gaya ng sagot ni Maria Magdalena sa awit, sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay, ang aking pag-asa ay buhay na. Si Kristo'y buhay na. Nawa nga ang pagkabuhay na ito'y maging daan para higit nating maipahayag si Kristong muling nabuhay. At sa inyo na mga graduate ng minor seminary, ang ating patrona ay ang mahal na Birheng Maria. Sa panahong ito'y dumalangin tayo sa Kanya gaya ng sinasabi natin sa awit sa mahal na ina ng laging saklolo. Birheng mahal, dagat itong buhay. Ang buhay namin ngayon sa dagat na ito'y punong-puno ng unos. Pero ang iyong anak ay itanglaw. Nang hindi kami maligaw, nang hindi kami mawala ng pag-asa, nang maihatid namin ang buhay ni Kristo at pag-ibig sa iba. Amen.